What's up mga bros? Ako nga pala si Bros. Welcome to Multimedia in Less Than 2 Minutes, Episode 2. Bago natin alamin ang second principle, sagutan muna natin yung tinanong ko last time bilang recap. Ano sa tingin nyo yung tamang sagot? That's right! Ang tamang sagot ay letter B, magkakaroon ng cognitive overload. Ayon sa coherence principle, yan ang nangyayari kapag masyadong marami ang extra elements na hindi naman kailangan. Now, may I introduce to you signaling principle. Ito ang technique na ginagamit upang i-guide ang mata o atensyon ng viewers papunta sa important parts ng content natin. Kunyari may infographic ka, gusto mong i-emphasize yung isang importanteng punto. In this case, pwede kang gumamit ng arrows, highlights, o kahit bold text lang para ipakita kung anong part ang kailangan nilang pansinin. Ang tawag dyan, signaling. Pero sa paglalagay nito, huwag tayong OA. Following the coherence principle, kapag sobrang daming arrows at highlights, baka ma-overwhelm din yung viewers natin. Dapat, balance lang. Enough na sa pinaka-center point lang ng punto natin ang binibigyan ng diin para maging klaro kung saan ang viewers ay dapat tumingin. Okay, quiz time uli! Anong madalas gamitin para i-guide ang atensyon ng audience sa importanteng part ng content? A. Background sound effects. B. Visual cues. Or C. Change the fonts. Comment your answer below. Again, stay tuned for the third principle to know if you got it right.